ng Pangulo. Mayroon na bang pagbabago? Mga kapuso, sa inilatag na kontratang panlipunan o yung tinatawag na social contract ni Pangulong Aquino, nakasaad na pangangalagaan niya ang likas na yaman ng ating bansa. Isusulong niya ang kaunlaran na hindi makakasira sa kalikasan. Sa pagpapatuloy ng mga pagtatanghal na espesyal ng GMA News and Public Affairs tungkol sa unang taon ng Administrasyong Aquino, busisiin po natin ngayong gabi. Ano na ba ang lagay ng ating kalikasan? Ang pangako na yan ng Pangulo, tinutukan ni Rida Reyes. Simple lang kung tutuusin ang mga gamit sa pangingisdaan ni Mang Johnny. Isang bangka, ilang metro ng tubo, isang kinakalawang na kompresor. Pero ang epekto ng kanyang animoy simpleng pamamaraan, masalimuot. Ang mga mapanirang teknika kasi sa pangingisda na gaya ng Muro Ami, numero 1 dahilan daw kung bakit naghihingalo na ngayon ang tinaguriang fishbowl ng bansa. Mahigit 60% kasi ng mga coral reef na pinamumugaran ng mga isda, sira-sira na. Kaya sa Honda Bay halimbawa, na isa sa 13 pinakamahalagang pangisdaan sa Pilipinas, pababa ng pababa ang produksyon ng isda simula pa noong 2000. Si Mang Tiloy, sinisisi pati ang mga gumagamit ng cyanide at dinamita. Malaking kabalintunaan daw na ang mga paraang ginagamit ng ilan para makahuli ng mas maraming isda ang siya ring dahilan kung bakit nakakalbo ang mga coral reef at nauubos ang mga isda. Sa ngayon, sabi niyo sila na lahat ng coral, lahat ng mga isda po nangamatay na, wala na. Ano yung nakikita niyo po sa pagdating ng araw? Ay, ito talaga ng hirap na. Ang dagat ito puno na sa lasong. Humihingi ng tulong ang ating kalikasan. Panahon na upang pagtuunan natin ito ng pansin. Panahon na para tayo naman ang umaksyon. Malinaw ang pangako ng Pangulo bago pa siya mahalal. Sa 6 na taong panunungkulan, itataguyod daw niya ang kaunlarang mabuti para sa kalikasan at sa taong bayan at aalagaan ang kapaligiran para sa ligtas na pamayanan. Kaya sa ilalim ng Philippine Development Plan na mapa ng bansa tungo sa kaunlaran, prioridad ng Administrasyong Aquino ang pangangalaga sa ecosystem ng karagatan. Malaking hamon lalo't 10 sa 13 mahalagang pangisdaan sa Pilipinas, delikado na ang lagay. Nitong Mayo lang, nasabat ng Bureau of Customs ang tinetoneladang mga coral at iba pang marine species na ipupusit daw sana ng mga smuggler palabas ng bansa. Ang exploited area na pinanggalingan ng mga ito, 2 beses na sinlawak ng Metro Manila. Yun nga lang tila, kulang pa rin ang mga pagsisikap ng gobyerno. Sa pinakahuling tala, 5% na lang ang natitirang coral reef ng bansa na nasa magandang kondisyon. Ang mga tinaguriang gubat sa karagatan, namimiligrong maubos na ng tuluyan. Ang resulta, simula noong dekada 80, pababa ng pababa, ang dami ng mga huling isda sa buong bansa. Habang pataas naman ang pataas, ang pangangailangan natin dito. At dahil sunod-sunod ang mga natural na trahedya at kalamidad, di maiwasang tanungin ng marami, naniningil na nga ba ang kalikasan? Kaliwat kanan na ang balita tungkol sa bagyo, pagbaha at pagguho ng lupa. Pero ito pa rin sila at patuloy sa pang-aabuso sa inang kalikasan. Hindi naman po tama ito. At mas lalong hindi tama kung magbubulag-bulagan lang tayo sa mga nasaksihan na natin ito. Kada taon, 100,000 ektarya ng kagubatan ang nakakalbo ayon sa Department of Environment and Natural Resources. Ipinagbawal na ng Pangulo ang pagtutroso sa ilang kagubatan. Bumuo pa siya ng Anti-Illegal Logging Task Force at ideklara ang 2011 na taon ng mga kagubatan. Ang panawagang itigil na ang pagmimina na isa sa mga sinisising dahilan ng pagkasira ng kagubatan, hindi raw basta-basta pwedeng sundin ng Pangulo. Hanggang Marso, mahigit 2,000 na ang nakalinyang permit para makapagmina, dagdag sa halos 800 mining agreements at permits na aprobado na.
Pag sinarado natin lahat ng malalaking minahan, papasukan ng maliliit na talaga hindi naman ito susundin alat yung tunay ng batas, baka mas malaki ho problema. I assume there is a convenient and good compromise between a total ban and a heavily regulated mining activity. 6 sa 10 mga Pilipino nakatira sa syudad. Dahil sa patuloy na pagdagsa ng mga tao sa lungsod, nasasakal ang kalikasan. Kaya sa PDP, inilatag din ng Pangulo ang pagpapatupad ng National Urban Development and Housing Framework ng nakaraang administrasyon. Itinutulak nito ang paggamit ng green technology, pagpapatayo ng mga pampublikong liwasan at palaruan, paglaban sa baha, at ang pagsasaayos ng traffic. Nitong Abril, gumagana na ang high-tech na flood warning system sa Agno River. Tinatapos na ang mga kalsada na inaasahang makapagpapaluwag ng matinding traffic sa Metro Manila. At nitong Hunyo lang, pinasinayaan ng gobyerno ang National Renewable Energy Program para mapalaki ang supply ng kuryente sa bansa nang mas konti ang polusyon. Binatikos naman ang Pangulo dahil sa pagsuporta niya sa mga coal power plant na nagdudulot ng matinding polusyon sa hangin. Ang Metro Manila nananatiling isa sa mga syudad sa buong mundo na may pinakamaruming hangin na sanhi ng libo-libong pagkamatay taon-taon. Umaalingasaw pa rin ang problema sa basura. Kada araw, aabot ng 8,000 tonelada ng basura ng Metro Manila. 30,000 tonelada sa buong bansa. Pero ang siste, kalahati lang nito ang nakokolekta. Aminado Administrasyong Aquino, nagkukulang pa rin ng gobyerno sa pagpapatupad ng Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Hanggang ngayon, karamihan sa mga lokal na pamahalaan, wala pa rin konkretong solusyon sa problema sa basura. 20% lang ng mga barangay ang may sapat na pasilidad at mahigit 1,000 pang imbakan ng basura sa buong bansa ang naghihintay na gawing sanitary landfill alinsunod sa batas. Gabundok na mga problema para sa natitirang 5 taon ng Pangulo. Kung matutupad ng Pangulo ang kanyang mga pangako, yayabong ang mga coral, dadami uli ang mga isda sa karagatan, at ang mga gaya ni Mang Joning maunawaan na ang pag-alaga sa dagat ay pagtitiyak rin sa magandang kinabukasan ng bayan. Ako, Sri Reyes, nag-uulat sa pangako ng Pangulo. Chika Minute! Good evening mga kapuso, simulan na natin ang ating mainit na chikahan for tonight. Si Justin Bieber nag-gate crash daw sa isang wedding reception sa Malibu nang marinig na kinakanta ang isa niyang hit song. Rufa Gutierrez itinanggi ang alegasyon ng ex-husband na si Ilmas Bectas na ginagastos niya raw ang kinikita ng kanilang mga anak sa pag-aartista. At Heart Evangelista nagsalita na tungkol sa umano'y away nila ni Marian Rivera. Ang mga detalye niyan at iba ko pang chika, maya-maya lang. Mike? Salamat, Pia. Mga kapuso, yung recording na Hello Garci na unang nagpasabog ng umano'y dayaan sa eleksyon sa pagkapangulo noong taong 2004 ay produkto raw ng tinaguriang Project Lighthouse. At yan po ay proyekto ng Intelligence Service of the Armed Forces of the Philippines o ISAF. Ayon sa nagpuslit nung recording na yon na si Vidal Doble, kabilang sa mga dapat imbestigahan sa umano'y dayaan ang ilang opisyal na militar na nabanggit sa recording. Nakatutok si Maki Pulido, eksklusibo. September 2003, sinimula ng Intelligence Service ng AFP o ISAF ang Project Lighthouse. Binubuo ito ng 12 non-commissioned officers na hinati sa 3 team. Salita ng 3 team sa pagwa-wiretap ng mga ibinigay sa kanilang cellphone number. Ang resulta ng wiretap na ipinuslit ni dating Technical Sergeant Vidal Doble noong 2005, mas kilala sa bansag na Hello Garci tape. Nung itayo yung Project Lighthouse na yan, ang unang bumisita is Commodore Danga, Tirso Danga. Siguro, kumbaga siya ang siguro nagbigay ng tasking o hindi ko na alam kung may mas mataas pa sa level niya that time. Pero confirm namin na siya ang may instruction nun. Kung
Kumalat ang recording, nagkaroon ng maraming investigasyon. Nagsorry si dating Pangulong Gloria Arroyo, pero walang closure o katapusan ang issue na ito. At ito raw ang hinihintay ni Doble. Di lang daw paglantad ni na dating Election Supervisor Lintang Bedol at dating COMELEC Commissioner Virgilio Garciliano ang kailangan, kundi masusing investigasyon ng militar tulad ng pagtawag sa mga miyembro ng Project Lighthouse. Ang ilang opisyal na bahagi nito ay aktibong miyembro pa rin ng AFP. Habang isinasagawa raw ang pagwa-wiretap, regular silang nagsusumite ng report sa mga officer in charge ng Project Lighthouse. Lalo na raw nang magsimulang mag-usap sa telepono ang pinaniniwalaang sina dating Pangulo Gloria Arroyo at dating COMELEC Commissioner Virgilio Garciliano. Doon talaga kami nagimbal eh. Lahat ng team talagang hindi namin maatim na ganon. Bakit ganon? Tapos ang inaano pa namin, bakit hindi walang reaksyon yung mga officer? Napakaraming beses. Ang pagkasabi niya kay Garciliano, yung dagdag na 1M. 1M is 1 million. Yun ang brutal eh. Brutal talaga yung sa pananaw namin ng tropa sa Project Lighthouse. Mas kinilabutan sila nang marinig na nila ang pangalan ng mga matataas na opisyal ng AFP sa usapan na tungkol sa eleksyon at bilangan ng boto noong 2004 elections. Akala namin ito yung una, siya yung area commander, si Garciliano, kasi pati military pinapakialaman niya eh. Yun ang pagka-analyze ng team na talagang kasabwat yung mga area commander noon sa Mindanao, maliban lang kay Gudani. Kasi according to Garciliano na ayaw pumayag ni General Gudani sa dayaan. Tanging motibo raw ni Doble ng ipuslit ang wiretap conversation ay para malaman ng publiko ang malawakang dayaan noong 2004 presidential elections. Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Susunod, binatilyo patay na masumpak umano ng kanyang pinsan. Kasisilang pa lang daw na sanggo, natagpo ang patay sa isang pumping station. Warm up, ika nga at ensayo pa lang ng ASCAL sa Kuwait. Tinumog na ng mga Pilipino doon. Batang Phil Australian na patok ngayon sa internet nasa Pilipinas. Nagpabida sa awiting Pilipino. Mahay kubo kahit munti ang halaman doon ay sorry. At ito ang 24 oras.